Meanwhile, for Falcons AP Bren, it's gonna be all in, all dive composition. Game 3, who takes it? Casters, pasok. Real na real ang mga pasabog ng ating mga teams in terms of heroes. Kasi Welcome sinabi to na ni Mobile Ate Bren kanina, Legends. ano naman kaya ang mga ilalabas na kakaiba today? Saktong-sakto, meron na agad first series ang pagbabalik ni Ixia Ika nga. Oo, tingnan natin kung magiging Ixi. Yung Ixia mamaya ni Kozen. Because so far, parang ganun yung nagiging strategy. Nagiging strategy ng TNC, no? Parang sinispeed up nila Oo. yung laning ni Kozen para kasama na agad siya doon sa team fight. So, game 1, game 2, it was TNC sa may early game. Nakakabig lang ng FCAP nung game number 1. Tingnan natin kung ganun pa rin yung kanila magiging strategy come game number 3. Oh, kasi tingnan mo ngayon pa lang, medyo nararamdaman na natin ang kataphangang taglay ni Kozen sa paglaning pa lang kontra sa kanyang katapat, which consistently ay nakikita natin, ang kanyang nagiging pakikipagsabayan kay Super Marco for the past games in terms of laning. Pero ang worry ko nga rin, ay nabanggit na rin nung ating Infinix Game Tambayan kanina, dahil nga similar to the Eve, ay sa itong hero na nakatayo lamang kapag ka naglaglag ng ultimate ay posibleng magiliran kapag hindi na forma ng maayos, pero ito ang kabigla ang panggigilid talagang ginawa doon ni Few. So forced out ang flicker mula kay Heads ng ganito kaaga sa ating laro. Oo, parang kung tinignan mo pa lang yung burst dito ni Few, parang mahirap din na kay Kaizen later on, pero true damage naman yung ibibigay dito ng TNC para sa ating laban. So we'll see kung lilipad din ba na kanina diba Blazing Duet na naka-circling Eagle. So ganun din ba yung mangyayari dito para sa side ng TNC later on. Pero ito na yung true damage na sinasabi natin. Medyo masasaktan si Flap TZ, so mga force siya to back away at uuwi muna sa kanilang base. Oh, if not siguro yung Circling Eagle tas engage talaga na mumula sa TNC, parang mataas yung chances na makita rin natin sila na gumawa ng mga nambibitin plays. Yung may pwedeng si Heads dito yung mauna, tas kapag may mga na-bait out ka na, susunduin mo lang mga ganoong levels para makapag-re-engage kayo ng alam yung lamang na kayo. Pero speaking of sinong lalamang, Kyle TZ pa rin na makakakuha ng turtle. At mahahatak na rin dito si Heads. Gagamitin yung kanyang penalty zone na sabay guiding out pa alis. Si Kaizen mapipilit na rin umalis doon sa moment na yun. Pero infernal pursuit para sa first blood dito ni Flap TZ. Finlikheran at hindi pinalagpas. So doon nakakuha ng kahit papaano magandang bawi at kalamangan, pero teka lang, binalik ng Guardian's Reflection ang mga balang nasa himpapawid. So ngayon ay hindi pa naman nakahabol ang TNC Pro Team, pero ito na rin yung titignan natin na next step so far ng TNC na consistently nila ginagawa. Punta naman tayo o ituon naman natin ang ating atensyon kay Kozen. At nakabilis na rotation lang din ang nagagawa nila thanks to yung Mathilda ulit na hawak-hawak ni Escalera. Pero may panggugulo na this time, ha? Oo, gagamitin na dito ni Ogun yung kanya revitalize. Pero last insanity para kay Kaizen. So mamatay siya sa kamay, mamamatay dito si Ogun sa moment na yon. And F-gap lamang pa rin naman sila pagdating sa gold. So, mas aggressive ngayon, yung F-Cap compared sa previous game natin na dahil alam nila na may mga shields lang naman, may mga armors lang dito yung TNC para mailang na mag-set up ng play. Ito rin yung magandang magiging sagot mo dun sa gusto na gawin ng TNC talaga. Kasi kapag ka nafe-feel nila nakikipagsabayan din kayo sa pressure na ginagawa, ay hindi magiging madaling trabaho yung na-pull off ng TNC, especially nung game number 2. Pero yung difference din naman kasi, considering yung lineup ng Falcons AP Bren, ay kayang-kaya naman nga nilang gawin yun. Kasi Lilia nga naman tong tinitignan natin. Tapos kahit papano at the end of the day, at makunat-kunat din sila na may hawak silang makunat-kunat na jungler. So pwede talaga nilang gawin yung mga ganoong klase ng ma-aggressive na magpaparamdam ng mga plays, especially dun sa jungle ng TNC. Pero yun nga lang din yung iingatan nila siguro, yung mga pwedeng punish na mangyari at makapitalize ng TNC. Kasi kung mabibigay mo pa rin sa kanila yung magagandong bawi at mabibigay nila yung early game, ay ma-activate na naman din yung game plan nila katulad ng kanina. Oo, pero grabe si Few sa may bottom lane. Kanina pa niya ito ginagawa laban kay Heads kasi napaganda by the way, nang nangyari doon sa may top lane. So sa Supermarket mapatay pa rin sa kamay dito ng tatlong players ng TNC, pero kapalit naman para sa F-Cap is gonna be the Turtle at tuloy pa rin pag-zone out dito ng side ng F-Cap sa lane ni Heads. So si Few yung nag-clear, So aside from Turtle pala, mas secure dito ng F-Cap yung purple buff naman dito ni Kaizen. May parang pagpigil na ginagawa
kay Heads dito or parang halong respeto na kailangan natin ma-deny ng magandang laro dito si Heads. Kasi nakita rin naman natin yung naging performance niya kanina on the Terizla. Tsaka may nag-iba naman in terms of yung lineups ng dalawa nating team dito. Pero eto ang susunod nating titignan dalawa lang. Etong si Escalera at si Kozen sa top lane. Okay, nagamit na rin yung Luminous Blast. So, masasakit pa rin dito or walang magiging casual dito sa may top lane. Hindi din ipipilit ng mga players dito ng FCAP. Okay. Buhay pa naman. Pero ito na, napaliligiran sila apat-apat. At merong pagpalo. Pero mukhang hindi na tumata at matitiis si Kozen. Literal na binuhos lahat sa kanya kahit sa ilalim pa ng tore. Oo, tinamaan din ng Spear of Alpha at that time dito si Kozen. Kaya naipalabas at hindi nasagip dito ni Escalera. So medyo controlled aggression yung nakikita natin for both teams. Kanina kasi parang pasagasa yung energy Ngayon, depende kung or situational, ika nga. So ginamit yung retry dito, laban kay KZ, kaya ginamit na rin niya yung last insanity dahil alam niya nabibigyan kahit sino mga players dito ng TNC at ang kapalit niya is gonna be the turret doon sa top lane. So yung isa rin sigurong difference dito, yung Falcons AP Bren, kaya talaga nilang makipagbabaran. Pero kasi TNC, pag may mga natanggal kang conditions dito sa kanila such as the Firaga Armor, pa-force out mo na yung mga ultimates nila na parang one time, big time, such as the Dominator's Descent, even yung nakita nga natin na full barrage. So parang ang Falcons AP Bren, hindi sila nauubusan ng waste na tumuloy lang kung yun yung i-compare natin sa kanila. Kasi even for Flap, di ba, Infernal Pursuit, nandun lang din naman siya. Tapos si na Few, di ba, isa-spam niya lang naman lahat ng mga Gloom. So long as napoprolong nila yung mga teamfights na nagiging pabor para sa Falcons AP Bren, ay nakakuha sila ng advantage. Pero sisimula ang TNC, Maganda penalty zone. Simula dito kay Heads. Ginamit na yung full barrage. Pero hindi masyadong abot doon sa mga players ng FCAP. Meron rin naman revitalize si Owen para may sustain sa kanyang mga kakampi. At papasok na nga dito. Goes and Kirby down. Pero kapalit na maalis na rin kay TZ. River na super suit na sinasabi natin para kay Flat TZ. 3, 2, 4 yung pwede niya tamaan. Pero masusustain pa rin dito ng mga players ng TNC. At itutuloy pa rin yata nila habang babalik na naman yung Infernal Pursuit na sinasabi natin. Napakatagal ng teamfight pero Flat TZ mamapatay pa rin. At itutuloy pa rin yata ng TNC. 3 yung nandito. At nabalita na nga gamitin yung Black Shoes. Naku, nilalaban pa rin ni Heads ito pero may Spear of Misery para mapapalayo naman kahit papaano doon si Heads. Kaso kontrolado yata ng TNC. Etong turtle natin, penalty zone nakapag-cool down na rin at mukhang papaluin na nga si Few. Hindi na siya mabubuhay pa. Nandun yung Spear of Destruction pero hindi na rin umabot. TNC ang makakakuha ng ating turtle. At isang kabig lang, lumiit ang kalamangan dito ng FCAP. Kaya pala laging pinanggigigilan yung lane ni Heads. Oo. Kasi nung nakagalaw na siya, biglang naging 3 kills para dito sa ating game. So imagine yung kanyang kill participation ngayon para sa ating game. And now, Kyle TZ, maagang bumili ng Winter Crown. By the way, para dito sa game. Yung isa sa mga kailangan mo kasing isipin din for Kyle TZ dito is kasabayan ni na Flap ay talagang magiging taga-front or taga-sugod siya. Kasi si Ogwen, syempre may unting alalay factor din yan. Slow nga, ika nga yung hinahanap natin dito, especially from the Numenon Blast. And also, yung naging timings talaga ng Falcons AP Brandon kahit papaano, parang tinry lang muna nilang tiisin Nahayaan ng TNC na ang mauna kasi nakita naman nila na may opening na for that since kasama na nga si Heads. So maganda yung timing no revitalize, pero at the same time, kailangan nating isipin dito yung amount of or yung damage output na rin na nababato ng TNC kapag nag-decide na silang mag-all out. Kasi kanina, isa sa mga siguro hindi natin masyadong napansin ay si Lancy pa nga ang nakakuha or nakapag-damage mostly kay Kyle TZ kanina. Kasi hindi naman siya yung uunahing target ni Kyle TZ Pero pagkatabi nitong Dominator's Descent yung target ni Kyle, parang sasaluhin niya lahat yun sa ayaw at sa gusto niya, di ba? Oo, tsaka meron pang slow pa nagkataon. So parang ano ngayon, sanib-sanib puwersa na ulit yung playstyle by the way ng TNC at mukhang ma-force na rin yung side ng FCAP. Pero kasi yung Moscow, ito yung mga biglang tara na, tapos si Genji. Pag nagkataon na, pero depende yan. So, Kozen's ranking among all gold laners. Wow, nangunguna pala siya in average DPM and damage dealt share. So, very siya, participative as a gold laner. Kung recitation man to or group discussion, group work, yes. siya yung nagplano, execution, lahat. Pero ibig sabihin, ganun yung playstyle nga ng TNC. Sinabi mo kanina yung fina-funnel lahat kay Kozen. Kanina din yung kanyang Claude. Oo. So, parang from the very start pala, yun yung idea. Mas na-solidify lang
yung execution ngayon sa nakikita natin or base sa sharing ito so far. Pero Circling Eagle ginamit na doon ni Escalera ha. Malayo-layo rin dito si Super Marco pero yung Lord ay nangangalahati na. Nandito na rin sina Kyle TZ. So sino kaya ang makakauna rito at sino mananalo sa ating retry? Okay, ginamit na nga doon. Lord ay mabubuta sa kamay dito ni Kozen at aalis sa mga players ng TNC. Okay na raw. Nasecure naman na yung Lord. Pero habang na nangyayari yun, walang tatamaan ng Spear of Destruction kaya ligtas ang mga players ng TNC. Nakahinga doon ng TNC dahil lumusot sa gitna nung mga apat na miyembro ang Spear of Destruction pero unti-unti na rin natin nakikita yung idea na kailangan mo talagang ingatan kailan mo ilalapag ang mga skills mo, particularly kung ikaw si Kozen kasi hinahanap lang din talaga siya ni Few. Si Few yung kumbaga pinaka-damage dito dun sa mga nasa likod na members ng TNC unknowingly. So although they have the Lord, paano na naman nila i-maintain ito? Kasi hindi lang dun sa nakita nating pagporma nila Few, maganda din yung overall wave clear talaga ng Falcons Oo. AP Brain. Sobrang dali lang para sa kanila yung sa Lilia pa lang. Kahit dito pagka full item na rin si Super, kahit nga ngayon Oo nga eh. mabilis lang para sa kanila. So tingnan natin kung paano aggression ang gagawin dito ng TNC laban sa Falcons AP Brain. Nakita natin meron gumamit ng retribution para mas slow yung mga players. Pero kakabigin pa alis. So alam din dito ng TNC na kumpleto mga players ng FCAP na nakatago doon. Tatanggal ng Piraga Armor dito si KZ. Ayun. Pero mabilis lang yatang babalik yan. Magbabakal bottling yan saglit. Oh. At yung Lord nandun na sa may top lane. At papasukin na nga dito ni Ogwen. Gagamitin doon yung Numenor Blast pero hindi tutuloy. Habang sa pinalikod, ginamit na dito yung with the crown. At dahil dyan, pumapasok na si Flap Easy pero parang mabibigyan na rin. Kozen with a free kill. Talagang umabot na tayo sa kabilang turte ng mapa bago pa mailapag yung full barrage. At mukhang ito na yung sign na mag-disengage muna ang Falcons AP Brain pero inilalaban pa yata ng Kyle. At naman sa likod, Super Marco! Wait lang po! Mukhang makakahanap pa siya ng target dito. Kaso sasagot na naman with the last insanity. Tatlo ang tumba for Falcons AP Brain pero may kapalitan din sila. At makikita natin ngayon na halos walang mga buhay ang mga players dito ng TNC pero parang itutuloy pa rin nila doon sa may bottom lane. So grabe nga talaga yung palitan dito ng ating dalawang kupunan. Imagine biglang dumating doon si Super Marco. So dadating ka na sa point na kung ikaw yung TNC, kung ikaw yung FCAP, kailangan alam mo kung ano yung nangyayari sa buong mapa. Oh, pero kahit pa paano natagalan nila yung laban na yun. If for both of these teams, akala natin parang may isa na talagang nakakakuha ng advantage. Isa siguro, prime example, yung nakita nating natanggal na agad bago magsimula ang lahat yung Firaga Armor halos. Dito Oo. ni Kaizen. Pero isa siya sa mga last man standing doon sa nakita nating team Sakto fight. kasi last insanity. Oo, sa bagay, last in, nakailan ba siya nun? Di ba parang nakapag-ipon ulit siya ng mga bote? Oh, Tapos- nagkalakal muna ulit si Casey nung time na yun eh. So napaka-importante kaya isipin mo, 'di ba? Every time na mag-deal ka ng damage, merong lalabas na mga lata diyan. Oo. Tapos yung mga lata na yun, babalik. Babalik. Magiging kompletong tao na ulit siya. Yes. So robot pala, cyborg siya, cyborg. Ay, kaya kailangan. Kasi he's made of whatever the material. Basta, alam Oo, niyo na yun. tama Kaya Hindi yun. kita kokontrahin. Yes, thank you very much. Maraming salamat sa iyo. At ngayon, balik na tayo. Naabangan natin kung ano ang mga mangyayari dahil meron na naman tayong Lord Objective. Biruin mo, 12 minutes pa lang pala ang ating 5 laban. minutes pa lang yun. 12 minutes pa lang yun. Oo, sobrang intense. By the way, we have to comment yung mga placement dito ni Kozen o kanyang mga last insanity. Talagang pigil na pigil. Oo. Kung kailan gagamitin ni Pinsan, ni Kozen, yung kanyang mga ultimates, ganun din para dito sa FCAP. So, sino nga pa talaga mananalo dito sa ating Lord teamfight? Itutuloy na ba talaga? Kasi wala na buhay dito yung Lord. Ayun, Naka-first na dito mga players sa TNC. At eto na nga, Kaysen na makakasecure niyan. Si Escalera mawala na buhay doon, pero si Lance papatay na. At dediretsahin pa nga. Lalaban dito yung last insanity para kay Kaysen. Pero si Flap TC buhay pa rin. Pero pumasok na dito yung FCAP. Para mananalo pa rin doon sa may team fight. Pero free hit para kay Super Marco. At unti-unti na nga mawawala ng buhay si Kyle TC. Pero napapaligiran na. Nakapa na players sila FCAP doon sa may ilalim ng torrent ng players sa TNC. Kozen na lang ang natitira para hindi sapat yung damage niya. And it's gonna be a shutdown para dito sa side ng FCAP. Wipe out para sa DNC at dediretsuin pa nga yata ng mga bees ang base. Pero buhay si Lancy dito, madedepensahan niya ba? Mukhang hindi. Meron pa namang Dominator's Descent kaso nirerekta na talaga ng Falcons AP Brain. Hindi nalilingon sa likod at tatapusin na. Falcons AP Bren! Sila magwawagi para sa ating napakagandang serye.